Kumusta na kayo mga kasyasat worldwide? Ngayon ay linggo, June 21, 2026. Kaya naman magbibigay muli tayo ng isang makalangit na talakayan. At ang ating paksa ngayon ay, kailan ba dapat mangaral? Doon sa una nating tinalakay ay naibahagi natin yung mga rason kung bakit kailangan nating mangaral. At ang isa sa pinaka-importanting rason is yung Great Commission sa wikang English, no, na sa Tagalog ito ay kautusan ng Diyos na kailangan tayo ay mangaral kahit hindi tayo pastor, hindi tayo pare, no, ay maari nating gawin yun. And now, moving forward, kailan ba dapat mangaral? No, ang batayan natin dito is yung teksto sa Biblia na nasa 2 Timoteo chapter 4 verse 2 na sinasabi, ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Sawayin mo, pagsabihan mo at himukin mo na may bagong pagtitiis at pagtuturo. Actually, ito ay panawagan ni Apostol Pablo kay Timoteo. At ito ngayong nagiging basihan ngayon na siyempre kailangan no, kahit sino sa atin ay mangaral. At siyempre, dito nga sa ating paksa na kailan dapat mangaral, nabanggit naman na sa kapanahunan at di kapanahunan kailangang ipangaral ang salita. Di ba? Maging handa tayo, no? Ano 'yon, no? Sa kapanahunan at di kapanahunan, ang ibig sabihin nun, in good times and in bad times. Yung kapanahunan is siyempre yung may mga magandang pagkakataon, may mga taong pangangaralan, may mga lugar na dapat mangaral, di ba? Sa di kapanahunan naman is ito nga yung hard times, di ba? Na wala tayong mapapangaralan, kaya siyempre obligasyon natin maghanap, responsibilidad natin, di ba? Tayo ang lumapit sa mga tao na dapat natin pangaralan, di ba? Ganon, di ba? Magtayo-tayo ng lugar, di ba? Na kahit hindi kapilya, kahit sa mga puno ng kahoy, di ba? Na magiging o magagamit natin sa pagtitipon at makapangaral. Kaya nga di kapanahunan, hard times yun. Kaya nga ang pangangaral, siyempre nandyan yung pagtitiis, nandyan yung sigasig na kailangan nating gawin. At higit sa lahat, dapat sa pangangaral, tamang mensahe, ibig sabihin, biblical, di ba? Hindi yung gawa-gawa, tamang asal, di ba? There are so many ways para magkakaroon tayo ng tamang asal, di ba? Laging persuasive, di ba? Tayo dapat. At siyempre matyagang paggabay. Ang sinasabing matyagang paggabay is dapat continuing. Naaalalayan natin yung mga taong pinapangaralan natin, hindi yung nabanggit na natin, wala na, no? Obligasyon natin na ilapit, pangaralan sila upang mailapit sa ating makapangyarihang Diyos. At ang last note is, siyempre kailangan kung ano yung ipinapangaral natin, kailangan ginagawa natin. No, sa mga lecturer o trainer na gaya natin, lagi nating sinasabi that we must practice what we preach. Ibig sabihin, kung ano yung tinuturo natin, kailangan ginagawa natin. Para yung mga taong tinuturuan natin, pinapangaralan natin ay maniwala, di ba? At susunod sa ating sinasabi. So, hanggang sa muli.